Sobrang nagkikrib nga po pala ako mga idol sa nilupak na gawa nga po pala sa bigas. Yes po mga idol, tama po ang narinig ninyo. Kakaiba ito kasi gawa lamang ito sa bigas. Karamihan kasi ang ginagawa nilang nilupak ay galing mismo sa pinipi. Masarap din naman yun mga idol, yun nga lang ay hindi siya masyadong mabango. Kasi kapag ang nilupak ay gawa mismo sa hinagom, kung tawagin dito sa summer, ay mas mabango at mas masarap kumpara sa nilupak na gawa sa pinipi. Kapag kasi sinabing hinagom dito sa summer, ay galing mismo sa palay na hindi pa masyadong hinog. Sa halip na yung bagong ani na palay ay isasalin ito sa kawali hanggang sa ito ay maging malutong at magkaroon ng buti. At pagkatapos ay babayuhin mo siya hanggang sa ito ay maging bigas. Sasalang mo ulit siya sa kawali hanggang siya ay maging ganito. Yun nga lang ang pagkakaiba ng nakikita nyo ngayon mga idol ay galing lang mismo ito sa giniling na palay na pinaarawan. Magkaiba pa rin po ang hinagom na ginagawang nilupak kasi ang palay ay hindi pinapaarawan. Napainitan lang kasi yan sa kawali bago gawing bigas. Pero gaya nga ng nasabi ko mga idol, napakasarap at napakabango ng nilupak kapag gawa ito sa hinagom. Pero itong ginagawa natin mga idol ay masarap din at mabango. Kasi kahit pinaarawan siya bago maging bigas, ay duman din siya kahit papaano sa kawali para mas maging mabango. Wala kasi kaming bagong palay mga idol. Kaya ang ginawa ko, itong bigas na lang na galing sa giniling na bigas na pinaarawan ang gagawin nating nilupak. Para kasi kahit papaano ay mabilis tayo makagawa ng nilupak. Mas manamis-namis naman talaga yung bagong aning pala yung gagawin nating nilupak. Nga lang ay mas matrabaho talaga kasi 2 beses tayo magbabayo. Kaya sigurado makakarelate talaga nito yung mga kababayan nating waray. Matrabaho naman talaga pero sulit at napakasarap mga idol. Umabot din pala mga idol ng halos 1 oras yung pagpapainit ko nito sa kawali para maging kulay pula. At kapag maging ganito na nga yung kanyang kulay mga idol ay pwede na siyang hanguin at palamigin. Wag lang talaga masunog baka hindi na natin mapakinabangan. Bali 2 pirasong butong nga po pala mga idol yung ihahalo natin sa nilupak. Hindi siya masyadong malambot mga idol, dapat katamtaman lang talaga yung kukunin yung buko. Pangit kasi kapag masyadong malambot yung buko kasi matutunaw siya agad at hindi siya makikita. At pasensyahan nyo na nga pala mga idol itong lusong na gagamitin natin. Sobrang luma na nga nito kasi malapit na siya mag 3 dekada. Mas matanda pa kasi to mga idol sa bunso namin na meron ng 2 anak. Pero ito siya, buhay na buhay pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho niya sa amin. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo dito? Lusong din po ba? At ito na nga, sa wakas yung pinakahintay natin mga idol, yung pagbabayo nga sa nilupak. Grabe, dito nga ako tumagal mga idol kasi umabot pa nga ng halos 1 oras bago nga ako matapos. Ang problema kasi mga idol ay wala akong katuwang kaya napakatagal. Mas napapabilis kasi mga idol yung trabaho kapag 2 kayo. Yung isa sana taga-alog-alog or taga-ag-ag. Pero kung gusto nyo ng mabilisan ay pwede naman kayo magpagiling na lang sa bayan. Yun, siguradong mapapabilis talaga kayo. Bago ko nga pala makalimutan mga idol, mismong sabaw ng buko nga po pala ang gagamitin natin para matunaw yung asukal. Papakulan mo lang naman to ng saglit bago natin ilagay mamaya. Ang una nating ibubuho sa itong napinong bigas at syempre itong kinayod na buko. Kunting mekos-mekos lang naman hanggang sa ito ay madurog at maihalo ng maayos. At dito na nga natin ilalagay mga idol itong tinunaw na asukal sa sabaw ng buko. Mekos-mekos mo lang naman ulit hanggang sa maihalo na nga ng maayos. So ayan, paano ba yan mga idol, sa wakas makakatikim na ako ng nilupak na gawa sa bigas. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At kung inyo pong naibigan ng ating content, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat.